So guys, whenever you exercise, don't forget to just stretch or just lift weights. Ensure that you have proper breathing, or you always inhale and exhale while doing the exercise. Even at the start, when you're still warming up, don't forget to inhale and exhale so that you have better intake of oxygen into your lungs. And it would power you to more repetitions because you're able to expel the carbon dioxide and intake the oxygen that your body needs. Okay, let's start. What I'm going to do today is to use a pair of 20-pound dumbbells for my shoulder press. So I would try to do at least 10, or if I can do it even up to 12 or 15 for the first exercise. Okay, let's start. So I use this wrap for my hands so that I would be able to protect my palm para in Tagalog hindi ka magkakalyo while doing the exercise. Okay, so this is my pair of 20-pound dumbbell, so 20 pound each, so this is total of a total of 40 pounds for both hands. Okay, let's start. So shoulder press, open, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Woo! So pinawisan agad ako doon kasi medyo heavy talaga ang 20 pound each for my capability. Medyo hirap ako sa 20 pounds. So usually ang ginagamit ko lang para hindi ako ganong hirap is a pair of 15 pound dumbbell. Pero syempre you have to raise your standards a little bit. Unti-unti. Actually dati madali na sa akin to kaso lang tinigilan ko mag-constant na lifting ng dumbbell. So medyo pag hindi mo talaga din mini-maintain yung fitness mo, medyo nag-relax ka, unti-unti ding bababa. So pero dun sa 15 pound, mas madali ko talaga siyang nabubuhat. So pakita ko yung difference. Kita nyo hirap ako sa pair of 20 pound. Dun sa 15, madali na sa akin. So I'll get my pair of 15 pound dumbbell just to show you the difference. So, kung nag-exercise ka sa room mo and you have kids na maliliit, so you always close the door para hindi na aksidente mabuksan. Medyo dangerous yung ganun, nag-exercise ka, biglang may papasok. Okay. So, ngayon naman, medyo rested na ako. Actually, more than 15 seconds ng rest, baka 30 or more na nga. So, I get the pair of 15 pound dumbbell and show you that's it's easier for me. So okay lang din na mag-train ka na mag-train ng heavier. Pagbalik mo dun sa mas magaan, you can do more repetitions. Okay, so this is my 15 pound dumbbells. So let's do the same exercise, the shoulder press. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So kung hindi ako nagsimula sa pair ng 20 pound dumbbells, baka naka 20 pa ako dito sa 15 pound dumbbells. So and then yung execution ko medyo mas mabilis kasi mas magaan siya sa akin. Pero actually nag-start nga lang ako guys sa pair of, I'll check this, the weight.
that I'm using for my other exercises. Meron ako dito. Ito 10 pound lang siya. 10 pound dumbbell lang siya. Simula ako dito. Hirap nga ako dito nang simula dahil hindi talaga ako nag-exercise during the pandemic. But when I started exercising back in October 2021, unti-unting nag-improve. Pero hindi naman yun din masasabi nyo na pag mas mabigat, mas okay. Depende sa exercise kasi. Kung yung mga exercise na yung mga ganyan lateral raises, lalo na kung haluan nyo pa ng side raises na gano'n sa bababa. Pagka 15 pound na ginamit ko doon, hirap ako. Mas mahirap actually yun eh. Ang gamitin nyo lang doon, sa akin pwede 10 pound. Pero kung may side raise pa na gano'n, and then balik, mas mahirap. Pagka gano'n ang ginagawa, ang ginagamit ko lang doon is 5 pound dumbbell. Hindi yung sabing, ano ba naman yan? Maliit lang. Pero actually, yung exercise na ganito, yung may exercise kasing ganyan eh. Kung front raise lang, puro front raise, kaya ko dito sa 10 pound. Pero pag may kasamang lateral or yung sa side, for example, ganyan. Pinasubok ko nga to sa iba eh. Hindi nila kayang ibalik. Hirap na hirap sila. So let's try dito sa 5 pound pair dumbbells, yung may lateral or sa side pa. Try nyo sa bahay. May kita nyo na kung hindi pa develop yung triceps nyo, mahirapan kayo sa ganon. Lalo na yung pagbalik na ganon. So, kung hindi nyo pa, dapat may exercise din kayo nag-train ng triceps nyo. Yung mga exercise na ganyan would train your triceps. So, kabilaan yun. Kagaya nung pinakita ko kagabi. Ay, nung other video ko na earlier reels ko. It develops your triceps. Kung hindi nyo pa kaya sa mabigat na 10 pound, simula kayo sa 5 pound. Yung iba nga, nagsisimula sa 2 pound or 3 pound. Okay lang yun. Kasi tinitrain nyo pa lang eh. And then, yung pag nagpo-push up kayo, na diamond, kailangan din medyo develop na yung strength ng triceps nyo. So sige, pakita ko sa inyo. You can do this at home. Itong lateral, front and lateral raises na to. So let's do about 15 reps. Ang one count nito is isang buong balik eh. So ganyan. One lang yon. So if we do at least 10, parang at least ilang move yung kada 2, 3, 4, 5, 6. So kung 10, 60 actions or 60 movements on your part. So naka 2 na tayo. Don't forget to breathe, inhale, exhale. So that's 3. 4. 5. 6. 7. 8. Mas maganda kung hindi magsisway yung body nyo. So, ang gumagalaw lang talaga yung arms nyo. Yung inyong biceps and triceps lang talaga ang gumagalaw. So, ganyan. Combination of biceps and triceps yun. Yan, more of triceps. Mas maganda kung dahan-dahan. Pang ilan na ba to? I think this is 7. Kung nag-lost count man ako, inulit ko 7. Okay lang. Breathe. 8. So that's 8. Pawis na ako. So that's 9. So bilangin natin ang movement 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is the 10th. So 10 times 6, that's 60 movements for your arms. So okay guys, yun yung raises. Pwede nyo rin naman gawing front raises lang. So can rest about 15 to 30 seconds. Sa front raises lang, pwede nyo nang bigatan. Actually dati before, kaya ko na ang front raises na 15. Since na hindi ko
naging medyo naglaylo ako sa routines ko. Although, hindi na naging dati kasi talagang 5 times a week ako nag-exercise noong 2021 starting with October to December. And then 2022, siguro naging 3 times a week na lang. And then hanggang sa naging twice a week. Ngayon medyo naging busy sa mga iba't ibang bagay. I make sure to exercise at least twice a week. So, much better kung thrice talaga. So, kung yung iba kaya nyo ng daily, much better yung daily kasi ang body talaga natin, parang machine yan na laging dapat, kung ang kotse natin, kailangan nating yung lagi natin pinapaandar para hindi masira. Ay, ganun din yung katawan natin. So guys, I'm gonna show you the front races. Kapon ang ginawa ko sa front race ko is 10 pound pair of the 10 pound na pair ng dumbbell. Try ko ngayon sa 15. So para mag level up din ako sa front races ko. Okay, so ito yan, 15 pound pair ng dumbbell. Medyo heavy sa akin compared sa 10 pound. Pag nagsisway na yung katawan nyo, tigilan nyo na sabihin na bibigatan na kayo. Limit nyo na lang yung number of repetitions. But you can gradually increase it every day. So nakatatlo ako. 5 6, I'll push it to 10 7. Pwede namang mag-pause ka. Inhale, exhale ka lang to get more air for your lungs. 8 9 and then 10. Okay. So guys, naka-10 ako doon. Medyo matindi ang strain sa biceps nun. Pero, it really helps kung medyo masakit. I-stretch yun muna. Stretch kayong ganon. Or ganon nyo. Stretch lang kayo. Pwede ka mag-stretch para kayo nag-warm up in between. Para malusin yung medyo masakit na part ng muscles nyo. Okay, so always ensure na tama yung form nyo kasi baliwala yung exercise kung mali yung form. Kung namamali na yung form nyo dahil sa bigat, gaanan nyo lang. Ibalik nyo sa magaan. Pwedeng start sa mabigat pero kung nasira na yung form, ibalik nyo sa magaan. Kasi baliwala kung wala na yung form eh. Tapos baka ma-injure pa kayo. So, pause ko lang sandali guys ha. Okay, I'm back. So, bakit natin need mag-exercise? Pagka medyo nagkakaedad na tayo, the more na nag-exercise dapat tayo. Kasi, pag medyo nag-aano na yung muscles natin hindi na kasing good as before. So, we should maintain na hindi magkaroon ng muscle wasting. Pag tumatanda na kasi nawawala yung muscles eh. So, kung hindi mo ginagamit yan, mas mabilis ang muscle wasting mo. So, the more na dapat nag-exercise pag above 50 and above na. Okay, ang isa pang ipapakita ko sa inyong exercise is yung exercise na shoulder shrug. Shrug. Actually, di ko kabisado yung mga name ng exercise kasi kung ano lang yung ginagawa ko, yung natatandaan ko. Pero yung shoulder shrug, parang bubuhatin nyo lang sa side dito yung dumbbell and you raise it like that. So, na-exercise yung muscles nyo dito. Plus yung ability ng muscles natin na mag-bear ng weight. Kasi minsan, di ba, kung grocery time bigat, kung wala tayong stroller or wala tayong yung cart, dapat kaya nating mag-bear ng weight ng matagal. Kasi mas matagal ngayon, mas mahirap yun eh. And then minsan i-balance natin, minsan mas malakas yung kanan eh. Kasi yung less natin ginagamit yung kaliwa. So medyo from time to time dun sa mga other chores natin sa bahay, kaliwa din ang gamitin natin. So sa shoulder shrugs, i-demonstrate ko lang. Lagi akong gumagamit talaga nito para maiwasan na magkakalyo. Pero minsan okay lang din naman magkakalyo, lalo na kung nagpo-pull up bars kayo. Mas less na maramdaman nyo yung sakit pag nakakapit kung medyo may kalyo na yung palm nyo. Okay, so I'll be using a 15 pound
pair of dumbbells here. So shoulder shrugs. 2, 4, 6, 7, 8. So that's 10. Let's make it 12. So magaan sa akin yung 15 pounds sa shoulder shrugs. I would try sa 20 pound pair of dumbbells naman tayo. Sabi ng trainer ko before, bumili na ako ng 25 o kaya 30, pero hindi ko naman balak maging super bodybuilder. Tama na sa akin na meron akong nagagamit kahit hanggang 20 pound lang. So, pero okay din naman yung advice niya para mag-level up ka. So, let's try this. So, mas mabigat talaga siya. Ibang weight sa palm. Yung palm ang nahirapan, hindi yung arms yung palm. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Okay. So, actually, kaya ng arms Ang nahirapan sa akin yung palm. Kasi, syempre, yung palm natin, yung fingers natin, manipis lang yan So, nandoon, nagbe-bear yung weight ng bigat ng dumbbell. So, okay. So, that's it. So, ang isa pang papakita ko sa inyo is yung another variation ng shoulder press. Ito is Arnold press. Para din itong shoulder press. Pero parang yung kay Arnold Schwarzenegger, yung shoulder press kasi natin ganun lang usually. Kay Arnold, pag ganun, bababa niya, side, igaganon niya pa. And then, i-open niya. And then, angat. So, just to demonstrate, gagamit lang ako ng mas magaan. A pair of 15 pound na dumbbells. So, close mo ng ganyan. Open nyo muna wide. So, raise. Pagbaba, wag diretsong close. Ganyan muna. Close. 1 lang ang count nun. 2. So, ito lang yung 2 pala. Ito lang pala. 3. 4. 5. 6. Okay? So, kita nyo, mas iba yung mas mahirap siya compared sa ordinary shoulder press, angat, baba. Yun sa kanya is angat, open muna, angat, baba, close. So kung nag-start ka sa close, 1, 2, 3. So pwede sigurong so pag close kayo, 1, 2, 3, 4. Parang 4 na galaw. Samantalang sa shoulder press, 1, 2. So wag natin i-count siguro yung pag-close ulit. So, open, 1, 2, 3. Diba? Sa shoulder press naman, 1. Puro 1 lang. Samantalang yung kay Arnold press, mas matindi siya kasi 3 movement siya. So, para ka maka 1 repetitions, mas marami kang ginawa. Mas matagal yung weight na bine-bear ng muscles mo. So, okay guys, thank you for watching this video that I have prepared for everyone to watch. I hope I was able to inspire kahit isa o dalawa lang sa inyo to take care of your health, to provide some time, a time that would be dedicated para ma-improve ang health natin. Hindi naman kailangan ganito agad. Kahit yung stretching muna. Kasi sabihin lang walang time. Pero how much time is a person wasting scrolling mindlessly sa mga feeds ng social media natin? So,
kung yung time na yun, ginamit na lang sana natin para mag-exercise tayo, naka-benefit pa sa overall health natin. So, thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye!